Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Inanod ng mga tanong ang isip ng isang diving coach. Habang sumisisid kasi siya sa pusod ng dagat, may nakaengkwentro daw siyang isang isdang may veneers. Abot tengaro talaga ang ngiti ng freediver na si Abel sa tuwing siya'y nasa dagat. Mas na-inlove ako sa dagat. Kasi parang ang gaan-gaan mo. Ang dami mo nakikitang sea creatures. Pero nang sumisid kumakailan sa Apo Reef sa Occidental Mindoro, hindi niya raw magawang ngumiti. Naunahan daw kasi siyang gawin ito ng isang isdang kanyang nakaengkwentro. Ang isda raw kasi parang nakangiti. Nagulat ako, ang laki pala ng ngipin niya. Hindi ko na-expect na sobrang laki. Halos kasing laki ko na rin siya. Tila pinasikat pa raw nito ang kanyang mga ngipin. Sobrang laki ng ngipin niya. Hindi niya natatago yung ngipin niya. Talagang nakalabas lang. Pero anong isda nga ba ang nabidyohan ni Abel? Kuya Kim, ano na? Ayon sa isang marine biologist, ang nakaengkwentro ni Abel isang green humped parrotfish o Bolbometopon muricatum. Ang green humped parrotfish ang pinakamalaking species ng parrotfish na maaaring umabot ng 1.5 meters ang haba. Maaari din silang tumimbang na hanggang 75 kilos. Ang mga adult green humped parrotfish nagde-develop ng pulbos o nakosmong ulo. Meron silang distinctive na head bump. Ito ay ginagamit nila upang mag-assert ng dominance, nag-uuntugan, at yung may pinakamatigas na ulo, siya yung magiging boss ng group nila. At kaya raw tila nakangiti ang nakaengkwentro ni Abel ay dahil ang mga teeth plate ng adult green humped parrotfish naka-expose daw talaga. Hindi kasi ito natatakpan ng buo ng kanilang upper lip. Mukha nga silang nakasuot ng postiso or veneer sapagkat ginagamit nila to scrape off algae or slime or bacteria or sponges or sometimes to crunch through corals na kanilang kinakain. Masaya ako kasi nakakita ako ng ganong species. Kasi hindi naman siya madalas makita sa normal na dagat lang. Sila ay considered na vulnerable species ng IUCN kaya bawal natin silang uliin or kainin. Sila ay nagko-contribute sa biodiversity. Pero kung palakihan naman ng ngipin, anong isda kaya ang nakabingwit sa titulo? Kung ang ating pagbabasihan ay ang laki ng ngipin, kumpara sa laki ng ulo, ang sasakmal sa titulo ng isdang may pinakamalaking ngipin, ang mga Sloan's viperfish o Chalonius sloani. Ang laki ng ngipin nito lagpas kalahati ng laki ng kanyang ulo. Kapag sinara naman nila ang kanilang bibig ang kanilang ngipin, nag-overlap pa sa kanilang jaw. Ganun to kahaba. Samantala, para malaman ng trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras. Mga kapuso, pinagkakatiwalaang employer sa industriyang media at communications. Ang GMA Network, #1 employer sa nasabing sektor ang GMA. Base sa listahan ng resource platform na Prospel Philippines para sa top 100 graduate employers for fresh graduates. Number 34 naman ang Kapuso Network sa ranking ng lahat ng industry sectors. Ayon kay GMA Network First Vice President for Human Resources, Jerome Apolona, magpapatuloy ang GMA sa pagbibigay ng mentorship and development sa mga tauhan nito para masigurong mabibigyan sila ng oportunidad. Hindi lang din trabaho ang gustong ipantay ng GMA na 75 taon na sa industriya, kundi maging ang kinabukasan ng Philippine media. Pinag-aaralan na ang pagdedeklara ng dengue outbreak sa Cavite. Sa unang 2 buwan ng 2025, lumobo na sa mahigit 3,000 ang kaso. Nakatutok si Darlene Kai. 6 na araw hindi mapakali si Michelle dahil ang 7 taong gulang na anak niyang si Nico nilagnat, tumamlay, wala ng ganang kumain, nagsuka at nagdumi, halos 3 linggo na ang nakalilipas. Prior to that, may ubo talaga. Ubo yung kasi pag kapag inuubo, lagnat na agad talaga siya. So, yun, sabi ko. Pero, nung maramdaman ko na iba, naghinala rin naman ako, kaya pina-check up ko na. Kalaunay nagdugo ang kanyang gilagid at nagka-rashes o pantal. May severe dengue na pala si Nico. Umabot sa critical level ang platelet count niya. Naagapan naman ang sakit ni Nico at tuluyang gumaling. Isa lang si Nico sa mahigit 3,000 dengue cases sa Cavite ngayong taon. Mas mataas ang mahigit 400% kumpara sa parehong panahon noong 2024 ayon sa Cavite Provincial Health Office. Ngayong taon, pinakamataas sa Imus kung saan nakatira ang pamilya ni Nico at kung saan nagdeklara ng dengue outbreak noong 2024. Sabi ng Imus City Health Office, Nobyembre pa nila napansin ang pagdami ng dengue cases. Mahigit triple ang itinaas ng dengue cases doon kumpara noong 2024. By January this year, we were saddened because of the fact that
there was an increase of dengue cases again. So all the while, we thought that what we are doing are already sufficient. Gaya rito sa Imus, napansin na raw ng provincial government ng Cavite yung pagtaas ng bilang ng dengue cases noong nakaraang taon pagkatapos tumama ng sunod-sunod na bagyo. Sa ngayon, pinag-aaralan pa raw nila yung pagdedeklara ng dengue outbreak sa buong Cavite. Patuloy daw ang cleanup drives, misting at fogging operation sa Cavite. Ang Imus City Health Office namigay sa mga paaralan ng insect repellent lotion at mosquito nets na may insecticides. Nag-convene po kami upang ang mga municipal and city health every week po ay meron tayong dengue fever surveillance monitoring dashboard. Ang usaping dengue po kasi ay responsibilidad natin lahat. At sana po ay huwag natin hintayin na may magka-death bago tayo kumilos. Concerted effort po ito ng buong community at sana po ay maituro natin sa community kung ano ang hahanapin, ano ang pupuksain. Sa buong bansa, mahigit 52,000 ang dengue cases ngayong taon. Mas mataas ng 64% kumpara sa parehong panahon noong 2024. Pero, bahagya na raw bumababa nitong mga nakaraang linggo. Mas mababa rin ang bilang ng mga namamatay dahil sa dengue ngayong 2025. Sa bawat 1,000 dengue patient, 3 hanggang 4 ang namamatay. Maglinis, yung self-protection measures, tsaka early consultation. Ang lagnat na mataas ang temperatura, 40 degrees pataas, kahit first day pa lang po. Itanong nyo na po yan, libre naman po yung konsultasyon. Mas mabuti na pong alam natin para maagapan kaagad. Sinisiguro raw ng Health Department na handa ang mga ospital sa bansa para tanggapin at gamutin ang dengue patients. Ibinalik na rin ang dengue fast lane sa mga pampubliko at pribadong ospital. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kay, nakatutok 24 oras. Pasintabi po sa mga nagkakapunan tambak at kumakatas na ang basura ng isang ospital sa Quezon City na isinumbong sa programang Resibo. Lubhang mapanganib yan kaya pinaaksyonan natin sa mga kinaukulan. Pebrero nitong taon, lumapit sa Resibo. Ang isang concerned citizen ay tatago namin sa pangalang Gerald. Nagmistulang dump site na raw ang likurang bahagi ng Philippine Orthopedic Center sa Quezon City na araw-araw niyang dinaraanan. Tayo po ay nasa area na ng Banawe, Quezon City ngayon. Kasama ho natin ang mismong complainant at siya mismo ang magdadala sa atin doon po sa tambakan ng hazardous waste. Kuyang, ito ho yun? Ito ho? Opo. Yan po ay sardos na basura, kulay yellow. At tuwing umaga o kaya sa susunod na araw, ang kuhain lang ng truck dyan is kulay green at saka kulay black. Isang linggong nagmanman ang Resibo sa ospital. Sa pagdaan ng mga araw, tila hindi nababawasan ang nakatambak na sinasabing medical waste sa loob ng compound at kumakatas na ang mga basura. Idinulog ng Resibo sa Department of Environment and Natural Resources Environmental Management Bureau NCR ang reklamo. Ngayong araw, nag-inspeksyon ng DENR-EMB kasama ang Resibo. Ayon sa ospital, may problema sila sa service provider na naghahakot ng kanilang pathological waste. Dapat nga daily dahil araw-araw tayong nagpo-produce ng basura, nag-generate ng basura. So, dapat araw-araw silang nagko-collect ko. Yun ang in-expect namin sa kanila. Gusto namin matapos to. Before kasi na nagkaroon ng issue, wala naman talaga yan for the longest time. Ngayon lang. Primarily, pagkukulang ito ng ospital. Dahil makikita natin that had they properly stored it and coordinated with the transporter, di sana nakolekta ng mas maaga. If ever there will be findings of administrative violation po, based on sa inspection po na naganap kanina, yung mga reports po as well as the corresponding notices that will be issued by the office, may issue po yun. Abangan ang buong kwento ngayong linggo, 2:45 ng hapon sa Resibo. Ipinagdiwang ng mga kapuso sa New York sa Amerika ang GMA Network Day. Nagpasaya sa selebrasyon ang isinagawa roong parade at mga performance. Dineklara ang GMA Network Day noong 1 taon sa pangunguna ng unang Pilipinong nahalal sa New York Assembly na si Steven Raga. Bukod dyan, ipinagdiriwang din ang ika-20 anibersaryo ng GMA Pinoy TV. From visual
comes to vocals, level up ang husay at looks ng SB19 sa newly released music video ng kanilang bagong single na Damn! May chika si Nelson Canlas. Long-haired Stel, Josh in his blonde era, at Pablo na mas maikli ang buhok. Ilan lang ito sa nulok ng members ng SB19 sa kanilang comeback. With the new look, I guess, matagal na po kasi namin pinlano talaga po yung ganitong concept. So, para maging makatotohanan siya, I think na-feel ko na magpahaba talaga ng hair just to stick dun sa concept, sa brand na ilalabas namin. Matagal ko na po siyang plano, but of course, with our country na sobrang init, hindi talaga siya natutuloy. Kasi tinatry ko siya before, pero once humaba siya, papagupitan ko na kagad. Sa music video ng comeback single na Damn ng P-Pop Kings, literal na medieval kings sina Pablo, Justin, Josh, Ken, at Stel. Pagpuri ng fans, tila pa-level up ng pa-level up ang concept ng SB19. The longest time, yung tanong po talaga dyan, paano mo hihigitan yung sagad na? Laging tanong namin, paano ba natin hihigitan yung sagad na? Paano ba tayo makakapag-explore and try to top off what we've released from the past? Nandito po kami sa point in life na, yeah, kilala kami ng mga tao, nasa limelight kami, comfortable kami sa situation namin. Pero to be able to surpass what we have right now, kailangan namin mag-take risk. May kanya-kanyang powers ang members sa video. Symbolic din daw ito kung paano nila gustong i-empower ang 18, ang kanilang fans. Yes po, sa fans, pero not just for the fans, but I feel like para po sa mga nangangarap po talaga in general na kung ano yung gusto nilang gawin na parang gawin po nila. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. This is it, mga kapuso. I am deeply honored to share my music sa kauna-unahang collaboration ng Star Music and GMA Music. Maraming salamat po sa aking Sparkle family for this opportunity. Kapuso, Reyna is coming your way very soon. Sa March 7 na po yan. And that ends our week-long chikahan. Sa ngalan ni Iya Arellano, ako po si Michelle Marquez D. Happy weekend mga kapuso! Miss Vicky, Sir Emil. Congrats, Michelle! Abangan namin yan. Thanks also, Michelle. Wow, at March na tayo bukas. O, kaya see you March. March 1. Yes. At yan, ang mga balita ngayong Biyernes. Ako po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula po sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatuto kami 24 oras.